Gandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay muling tumayo. Ating pong buksan muli at basahin ang ating pong mga Bible sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 15. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 15. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Sa alitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 15. Verse 1, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. 2, kayo po. For these and for all that are in authority, that we may let the right and peace of life in all godliness and honesty. For this is For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. For Who will have all men to see, and to come to the knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. 6. Who gave himself a ransom for all, to be justified in due time. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ, and Lina, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Verse 8. I therefore commend you heartily, rooting out holiness and doctrine. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array. 10. But which becoming women professing godliness with good works. Let the woman learn in silence with all subjections. 12. Whatsoever the women to teach, and not to exert authority over the man, but to be silent. For Adam was first formed, then Eve. 14. And when thou was not conceived, but the woman being conceived was of the Spirit. Verse 15, altogether ready read. Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat tunay na patuloy mo pong dinirinig at ipinagkakaloob ang aming po mga kahilingan. At dalangin ko po sa gabing ito na kalooban mo po ang laging masunod sa buhay na inyong pong pinahiram sa amin, hindi po ang aming po mga kagustuhan. Patawad po kami, Ama, sa mga pagkukulang, mga kasalanan na gagawa laban sa iyo. At Banal na Espiritu, patawad po. Pakalinisin mo po ang aming pong puso at isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita upang matanggap po namin na may kagalakan ang inyong pong banal na salita. Salamat sa gabi ito sa inyong pong banal na salita na mahahayag. Nawa ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Tulungan mo po kami na ito po'y patuloy namin may apply sa aming pong buhay sapagkat ito po ay katanggap-tanggap po sa inyo na sundin po namin na iyo po kalooban na kami po ay maging tagatupad ng inyong pong banal na salita. Pagpalain mo po ang buhay ng mga kapatiran at pagpalain mo po ang bayang ito. Dalangin po namin na mga nanunungkulan sa bansang ito katulad ng inyong pong sinasabi sa inyong pong banal na kasulatan na sila po ay ipanalangin. Nawa po Panginoon, gabayan mo po sila at itumpak po sila sa mga plano po nila para sa bansang ito, sa kanila pong paglilingkod. Nawa sila po ay magkaroon ng pagkakaisa, maglingkod po sila na may katapatan. Salamat po Ama, igawad mo po patuloy sa bansang ito ang kapayapaan. Ito po'y aking samot dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Sa magandang gabi po sa ating lahat at sabi po ng verse 3, dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan. Sa verse 3 po mga kapatid, mga minamahal, binanggit po dito, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ito po yung title ng mensahe this evening, acceptable in the sight of God our Savior. So mga kapatid, mga minamahal, ang problema po sa mga tao at sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga Kristiyano, na marami po tayong ginagawa sa ating pong buhay na hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos.
So, nais po ng Diyos sa atin na bago natin gawin ang isang bagay, sana isipin po natin, ito ba ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos? Ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa atin bilang tayo ay mga tunay na Kristiyano, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, bilang tayo ay mga mananampalataya. Sapagkat tandaan po natin mga kapatid, mga minamahal, opo, meron po tayong kalayaan, pero hindi po ibig sabihin nito ay malaya na po tayong gawin lahat ng ating gusto. So mga kapatid, sana yung ating kalayaan ay ginagamit natin na kalayaan na gawin natin kung ano ang mga kalooban ng Diyos. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, titingnan po natin dito sa buong chapter 2, beginning verse 1 to 15, titingnan po natin dito sa ating mga binasa, ano po ba yung mga ilang mga bagay na katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. So una po, tingnan po natin, nasabi po ng verse 4, mga kapatid, mga minamahal, who will help all men to be saved. So ito po yung una na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, all men to be saved. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos sa atin, talagang ibahagi natin ang kaligtasan. Na talagang ang main reason, huwag natin kalilimutan, ang main purpose, bakit bumaba ang ating Panginoon Jesus? Bakit siya Diyos na nagkatawang tao? Bakit inialay niya ang kanyang buhay? Bakit isinakripisyo niya ang kanyang buhay? Bakit tinis niya yung koronang tinik? Bakit pinasa niya yung krus na mabigat? So unang-unang dahilan po ng ating Panginoong Jesus ay upang tayo ay maligtas. Sabi nga po ng Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So ang unang-unang po doon, should not perish. So huwag mapahamak, or in other words, ay upang maligtas ang mga tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal, katanggap-tanggap sa Diyos na talagang ang lahat ng mga tao ay maligtas. So mga kapatid, meron tayong duty, meron tayong purpose na kailangan nating ibahagi ang kaligtasan. Sapagkat tayo ang gagamitin, hindi maaaring mag-akay ang bulag sa kapwa niya bulag. Alam naman natin na dito sa mundong ito ay mayroong 4,200 false religion. At talagang mali ang kanilang turo na itinuturo ng mga ito ay pag-anib sa relihiyon. Itinuturo ng mga ito na magpapaptize ka para ikaw ay maligtas. Mali. Itinuturo nila na sundin mo ang mga kautusan. Hindi masamang sundin ang kautusan, hindi masamang gumawa ng mabuti, pero dapat natin kilalanin at tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So ito po yung isang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, that all men to be saved. Ligtas tayo. Paano kaya? Kamusta kaya ang ating mga mahal sa buhay? Pinagpe-pray ko pa rin ang aking magulang sapagkat maaari siya po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, pero tayo bilang tao, hanggat hindi natin nakikita yung pagbabago, hanggat hindi natin nakikita yung bunga ng kaligtasan, parang tayo nagdadoubt pa rin. Ligtas kaya ito? Diba? So paano kaya yung ating mga mahal sa buhay? Pinagpe-pray ko pa rin po yung aking mga kapatid, ang aking mga pamangkin na sila ay maligtas. At salamat na ngayong pong week na ito, ang mga kasama ko dito last November I think, na taga Cebu, sila po ngayon ay nandoon sa aming barangay, nasa bayan po namin sa Bonsillo, at sila po ay aabutin pa doon hanggang January 31, sapagkat napakarami ng school doon po sa aming bayan. So sinasaturate po nila ang mga estudyante na masira ng salvation. So mga kapatid, mga minamahal, acceptable in the sight of God our Savior, that all men to be saved. Kaya lamang talagang nakakalungkot, hindi lahat ay ligtas, hindi lahat ay mapupunta sa langit sapagkat maraming tao ang ayaw tumanggap at manampalataya sa ating Panginoong Jesus.
So yun po ang una, mga kapatid, mga minamahal, at nakakalungkot nga po, ang sabi nga po dito sa verse 14 na po natin, tingnan niyo po yung 1 Timothy chapter 2 verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth, na itinuturo natin sa kanila ang katotohanan, pero ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Kaya talagang marami ang hindi maliligtas. Kakaunti ang siyang maliligtas sapagkat ang dami nga po mga false religion. Pangalawa, ang sabi po ng verse 9, ano po yung mga katanggap-tanggap po dito sa harapan o paningin ng ating Diyos na ating tagapagligtas? In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array. Pangalawa po, all men to be straight in clothing. Katanggap-tanggap po sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, na kung tayo po ay talagang magdadamit na maayos. Ayaw po ng Diyos na talagang kung ikaw kapag nasa bahay ka ninyo, ang suot mo yung mga bitin sa tela. So dapat kahit nasa bahay po tayo, saan man tayo na lugar naroroon, dapat ang ating pananamit ay ayos sa harapan ng Diyos. Huwag tayong makiuso. Huwag nating tularan ang ibang tao. Ano po ba? Kahapon, nasuot yung pantalon, butas. Bakit butas? Kasi 8 years na po yung pantalon ko. Kaya natapos na. Kaya next week or sa susunod na araw ay hindi ko na yon isusuot. So, nung nakita ko, nung napansin ko, butas na pala ito. Inisip ko, kailan nga ba ito pinagawa? Kasi yun yung patahi do sa lettering. So, yun yung unang pantalon na sinuot ko nung ako ay gumraduate ng first year sa Bible School. So, 2018, 2025 na ngayon, ay 7 taon pala. Okay, so 7 years na pala yung aking pantalong yun. So mga kapatid, mga minamahal, huwag nating tularan yung ibang tao na talagang sila ay kapag nasa tahanan ay hubad, lalo na yung mga lalaki, di ba, laging hubad, sabi mainit. So huwag po natin silang tularan. At kapag tayo pupunta sa bahay-sambahan, yan, napakaganda ng suot ni Joyce, talagang kagalang-galang. So yun po, na talagang bagay na bagay sa kanya yung kanyang suot. So mga kapatid, mga minamahal, all men to be straight in clothing. Na magdamit po tayo ng maayos. Ito po yung sinasabi po dito sa verse 9, hindi lamang sa mga kababaihan, maging sa lahat. Na tayo ay talagang magdamit. So dito sa Bible, hindi ko na lamang tinignan kung saan yun, I think sa Deuteronomy yun, na talagang ipinag-utos ng Diyos. Ipinag-utos ng Diyos na kung ikaw ay babae, huwag kang magsusuot ng mga panglalaking damit. Kung ikaw ay lalaki, huwag kang magsusuot ng mga pambabaeng damit. At minsan ko nang sinabi sa inyo, ang aking tiyahin, na talagang hindi ko siya nakita na siya ay nakapantalon. Lagi siya nakabistida, nakadress. At kapag sumisimba ay talagang nakadress, mahaba. So hindi mo siya makikitahan ng legs o ng kanyang kita. Talagang kanyang laging suot ay hanggang dito sa may binti. Kasi binabasa ng aking tiyahin yung Bible din. Kaya sana nga, aywan ko lang. Yan, Deuteronomy 22 verse 5. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. So, mga babae ay huwag magsusuot kung ano yung mga damit na para sa lalaki. Neither shall a man, yung mga lalaki, put on, ay ngayon, mga lalaki. Diba? Hindi mo maintindihan na suot ngayon ng mga lalaki. Nakikimuso doon sa mga Koreano. Eh, hindi naman bagay sa kanila. Diba? Na talagang sagwa tingnan. Hindi naman sila Koreano. Suot para mga nakapalta. Square pants. So yun po mga kapatid, mga minamahal, nakasulat po yan sa Old Testament. For all that do so are abominations unto the Lord thy God. Ito po ay hindi talaga katanggap-tanggap sa ating Diyos. So pangatlo po mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 11, tingnan pa po natin, ano ba yung mga katanggap-tanggap sa ating Diyos, sa paningin ng Diyos, sa ating tagapagligtas. Verse 11, let the woman
learn in silence with all subjections. So, ang katanggap-tanggap po sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, that all women to be silent. That all women to be silent. Kaya sa tahanan, sabi ng verse 12, sabi po dito, verse 11, let the woman learn in silence with all subjections, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. So mga kapatid, mga minamahal, sinabi ba ng Ephesians? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 5, verse 22 ba? Hanggang 23. Tingnan po natin. Verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, katulad po dito sa church, kasi yung ibang denominations, yung ibang religion, pinapayagan nila mag-preach ang mga babae. So kaya nga tawag sa kanila doon sa ibang relihiyon, meron silang mga pastora. So sinabi po ng Bible na malinaw po binanggit dito, let the woman learn to be in silence. Hayaan na mga babae ay matuto na tumahimik. So mga kapatid, ito po yung katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. 1 Corinthians 14:34. Tingnan po natin. 1 Corinthians 14:34. Let your women keep silence in the churches. Yan. Ay sa ibang churches, mayroong pastora. For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. So ito po ang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos na mga babae ay tumahimik. Tahimik nga. Wala nang amen. Okay. So mga kapatid, yan po. And then verse 12. Balikan po natin yung 1 Timothy chapter 2 verse 12. That all women, ang katanggap-tanggap po sa harapan ng Diyos, that all women to be submissive. Kung meron kang asawa, ang sabi po ng Bible, magpasakop sa asawa. Ito po ang sinasabi po ng Bible. All women to be submissive. So malinaw po, binanggit po dito ng verse 12, but I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Kaya lamang minsan sa ating pong panahon, baliktad, kapag si babae may trabaho, ay babae na rin na mayroong authority. Diba? At baliktad na yung nangyayari na minsan sa ating pong panahon, yun nga po, ay ang mga lalaki ay nagiging tagasunod ng asawang babae. So yun po sinasabi po ng Bible, na talagang ang lalaki ang head of the family. Lalaki ang head of the family. Takulsa daw. Naku, yari ako pamilya dito. Ay, dami mga babae dito, hapon di tayo lalaki. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, na talaga ang mga babae ay magpasakop sa kanilang mga asawa. So yun po. So then verse 13, tinan po natin. Verse 13, parang bilisan, ang pangilang puntos na yan. Pang-apat. So, verse 13 sabi po dito, for Adam was first formed, then Eve. So, ang katanggap-tanggap pa po sa harapan ng ating Diyos, mga kapatid, mga minamahal, that no same-sex marriage. Ito po yung katanggap-tanggap. Dalawa lamang ang nilikha ng Diyos. Lalaki at babae. Kaya talagang sana ay walang magkasal ng parehas lalaki, parehas babae. So ang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, no same-sex marriage. Dalawa lamang, lalaki at babae, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 8 and 9. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 11, verse 8 and 9. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Na ang babae ay nilikha para sa lalaki. Verse 9. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ipag-pray po natin ang bansang ito na huwag nilang payagan, huwag hayaang magkaroon ng same-sex marriage, at huwag din hayaang magkaroon ng mga divorce or separations or annulment.
sapagkat hindi katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas ang mga divorce na ito, ang mga same-sex marriage. Sana alisin din dito sa bansang ito yung tinatawag na Pride Month. Amen. Diba? Sa bansang ito ay sineselebrate yung Pride Month. Kailan ko yung Pride Month na yun? June or July yata. So sana ay alisin dito sa bansang ito, sapagkat dalawa lamang ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. At galit talaga. Simula pa doon sa Genesis, doon sa panahon ni Abraham. Diba? Kung bakit tinupok sa apoy ang Sodom at Gomorrah. Sapagkat noon pa man ay talagang meron na pong mga kabaklaan. That's right. Dahil galit ang Diyos sa mga kabaklaan ito, ay tinupok ng Diyos sa apoy ang Sodom at Gomorrah. Kaya yan, huwag tayong matuwa na manood tayo ng Vice Ganda. Baka pamaya pag uwi ninyo sa mga tahanan, ang lagi yung pinapanood ay Vice Ganda. Kung hindi man Vice Ganda, ay kung ano-ano mga kabaklaan. Diba? So huwag po natin ikatuwa sapagkat ang Diyos ay hindi po natutuwa sa ganitong mga palabas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung sa school ninyo ay magkaroon ng mga Miss Gay, diba? Miss Gay, tapos Gay. So huwag po kayong papayag na kayo ay mag-Miss Gay. So sapagkat ang Diyos ay hindi po natutuwa. No same-sex marriage. Ilan na? Panglima. So ano po yung katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas? Ang sabi po dito sa verse 13 pa rin, for Adam was first formed, then Eve. So ito po dalawa, ito po yung first couple. Si Adam and Eve. Diba? Sila yung first couple in the Bible or in the creations of God. Sila yung una mag-asawa. So mga kapatid, mga minamahal, katanggap-tanggap sa mata ng Diyos, sa paningin ng Diyos, that all men to be sincere, na tayo ay maging tapat. So tingnan natin ang ating sarili as individual kung wala pa kayong asawa. So tingnan natin as individual bilang tayo isang anak ng Diyos o mga anak ng Diyos, bilang tayo mga Kristiyano. Ang nais ng Diyos sa atin, tayo po ay maging tapat. Kakunti na ang mga taong tapat ngayon. Sinasabi nilang sila'y tapat pero deep inside ay meron silang ginagawang kabalastugan or mga ginagawang pagnanakaw. Kaya talaga sa politiko, hindi talaga maiwasan ang mga pagnanakaw. Ang laki ng mga confidential fund, di ba? So saan na pupunta? So hindi ko naman nilalahat, pero marami nga sa mga politician ang hindi tapat. At ganoon din kaya nga binanggit dito sa Bible, ipag-pray po natin sila. Ipag-pray. Kasi kawawang Pilipinas, kawawang bansa natin. Tapos sasabihin wala ng pundo. Ay saan napunta yung mga tax ng taong bayan? At nasaan yung mga pundo ng SSS? Nasaan ang pundo ng GSIS? Na hindi naman lahat ay nakakagamit ng mga pundong ito. So napakalaki na ilang milyon ang tao dito sa ating bansa na kinakaltasan ng GSIS or ng tax or ng SSS, kung ano-ano mga insurance. Pero nasaan ang pondo? Tapos kapag kinailangan ng isang individual, diba, nangailangan pahirapan makapag-claim. So ang daming hihinging requirements. So yun po mga kapatid, mga minamahal, katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, that all men to be sincere. We as sons of God, we as Christians, we as bride of Christ, ay talagang hinihingi sa atin. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Kaya mga kapatid, sa school, sa trabaho, pairalin po natin saan man tayo naroroon, maging tapat sa ating kapwa. Sapagkat ito nais ng Diyos. Kapag meron tayong sinalita sa ating kapwa, tuparin po natin. Yun nga, meron akong sinabihan na ating kapatiran, o sabi mo, sasamba ka,
pero hindi mo naman tinupad. Anong tawag doon? Sumagot ang nanay, yun po ay isang kasalanang pagsisinungaling. So, ang isang bagay na hindi natin tinupad, ito po ay pagsisinungaling. Kaya mga kapatid, mga minamahal, katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas that all meant to be sincere. Then next, pang-anim. Pang-pito na ba? Ang bilis ah. Last na. Okay, last na po. Okay, verse 2. Balikan natin ang verse 2 ng 1 Timothy chapter 2, verse 2. For kings and for all that are in authority, that we may lead in quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So mga kapatid, mga minamahal, acceptable in the sight of God, our Savior, that all rulers are meant to be solid. Solid, in other words, ito po yung unity. Na talagang inaasahan, sana, sa mga nanunungkulan, sa mga sa gobyerno, sa bayan-bayan, o sa buong bansa, na talagang magkaroon ng pagkakaisa. Ay minsan talagang hindi natin makita ang pagkakaisa. Pag natalo sa politician, ay pababayaan ko na yan, siya yung nakaupo eh. So ayaw nang tumulong, di ba? At minsan dahil nga walang pagkakaisa, anong nangyayari? Hanapan ng mga butas. So hanapan ng kung ano-ano ikasisira ng isang politician. So yun po ang nangyayari sa ating bansa, na dapat sana ay magkaisa. So ito ang nais ng Diyos sa mga nanunungkulan sa ating bayan, na sila, tayo lahat ay magkaroon ng pagkakaisa. All rulers are meant to be solid. Pangit talaga kapag walang pagkakaisa. Hindi maganda kapag walang pagkakaisa. Without unity, affected our economy. Naapektuhan ang ating ekonomiya. Lalo pa ngayon, di ba, makikita natin sa kanila, wala talagang pagkakaisa. So I think may mga investor, mayroong mga investor na ayaw mag-invest dito sa ating bansa. Bakit? Nakikitang walang pagkakaisa at nakikitang mga kurap ang namumuno sa ating bansa. Kaya sana sa ating pong buhay tayo po'y maging tapat, na kung tayo magkaroon ng posisyon sa isang company, sana hindi tayo maging kurap, sana tayo ay maging tapat sa ating paglilingkod, sa ating pagtatrabaho. So without unity, affected our economy, and also without unity, affected the community. So apektado ang komunidad, apektado ang mga naninirahan sa isang lugar, o sa isang bayan, o sa isang bansa. Tingnan ninyo, sa ibang lugar, di ba, napakadumi ng politics, ng politika. Sa ibang lugar talagang nagkakaroon ng mga patayan. Sino ba apektado? Eh di ba yung mga nakatira sa isang bayan, naapektuhan, nadadamay? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito ang inaasahan sa atin, at ang katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, maging dito sa church, magkaroon po tayo ng pagkakaisa. So that all rulers are meant to be solid. Nais ng Diyos magkaisa. So hindi pwede magkaroon ng one world religion. Maaaring iyan po ay sinusulong na ng ibang denominations, pero tayo ay hindi po tayo sasama doon sa mga maling turo. Sila ang dapat sumama sa atin, na tanggapin nila na ang ating Panginoon Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, Panginoong tagapagligtas, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So huwag nating tanggapin yung sinasabi nila na all religions are, are a way of God to arrive at heaven. So sinasabi ng isang leader na ito na lahat daw ng relihiyon ay isang daan ng Diyos o paraan ng Diyos para ang mga tao ay makarating sa langit. Mali po yun. Sapagkat isa lamang ang daan, si Kristo ang daan. Kaya mga kapatid, huwag natin tatanggapin ang mga maling turo. So, all rulers are meant to be solid sapagkat it is not acceptable to avenge
So hindi po katanggap-tanggap, avenge yan, hindi average. Bakit average siya? Sinulat mo dyan. Avenge. So, hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos na gumanti. Kasi ang nangyayari po sa ibang politics o sa ibang politician, kapag natalo, di ba, naganti. So, sa atin po, maaaring tayo dumaranas din ng pagkatalo, huwag tayong gaganti. Maaaring tayo po ay talagang sa school, halimbawa, kung natalo ka man sa eleksyon, di ba, sa school, ay mayroong mga elections of classes or student. So, huwag kang gagawa ng masama. So, it is not acceptable to avenge. Kaya mga kapatid, dapat ay talaga kung sino ang nanalong presidente o kung sino yung nanalo, tanggapin natin at talagang tulungan sa kanyang posisyon. Ano po ba? So, hindi talaga katanggap-tanggap sa isang Kristiyano ang gumanti. Sapagkat ang utos sa atin, sabi po ng Romans chapter 12, verse 19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So ito po ang nais ng Diyos, huwag tayong gaganti. Kaya ipag-pray po natin ang ating po mga government official na talagang sa kanila ay matuto silang tumanggap ng mga pagkatalo. Marami sa mga politician hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. So sa atin po, sa ating buhay, kung maranasan natin ang pagkatalo, matutunan natin tanggapin ang ating pagkatalo. Amen? So ito ang nais ng Diyos, matutong tumanggap ng pagkatalo, huwag gaganti ng masama. Pakilagay nga yung verse 20 ng Romans 12:20. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. Ito yung utos sa atin na talagang ating kalaban, kaaway ay talagang ibigin at agawan ng mabuti. Kung siya'y nagugutom, pakainin. Kung nauuhaw, bigyan ng mainom. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Verse 21. Tingnan po natin verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Huwag natin gantihan ng masama ng masama, kundi gantihan natin ang masama ng mabuti. Kung ginawan tayo ng masama, gawan natin ng mabuti at taong ito. So yun po mga kapatid, mga minamahal, and then, not acceptable to add anger in our hearts and mind. Hindi po katanggap-tanggap sa Diyos na tayo maglalagay dito sa ating puso ng galit, maglalagay tayo sa ating isip ng galit. Sapagkat ang nais nga po ng Diyos sa atin ay magkaisa. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa sa bansang ito, sa mga nanunungkulan, kung lagi naghahari sa kanilang puso at isipan ay galit. Amen? Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan, we are brethren, we are brothers and sisters in Christ. Tayo po ay magkakapatid sa Panginoong Jesus at ito po yung relasyon nating panghabang buhay. Last po, sabi po ng verse 4, tinan po natin ang verse 4. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Sabi po dito, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So, magkakaroon po tayo ng pagkakaisa, all rulers or men to be solid, kung hindi po babaguhin ang katotohanan. Hindi po katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos, not acceptable in the sight of God to alter the truth. So ito po yung ginagawa ng iba. Binabago ang katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pilit nilang binabago ang salita ng Diyos. Pero wala pong nakalagay dito sa Bible na baguhin ang salita ng Diyos. So ibahagi po natin ang katotohanan. Kasi hindi sila makakarating o makakaalam ng katotohanan kung hindi po natin ito ibabahagi. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 7. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Tingnan po natin. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Kasi nga po, ang daming false religion sa mundong ito. 4,200. Kaya hindi po sila makaalam ng katotohanan at binago pa nila ang katotohanan.
tinitwist nila ang katotohanan. So ito po ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya tayo po, nais ng Diyos, ibahagi natin ang katotohanan upang marami pang maligtas. Kaya ito po yung katanggap-tanggap sa harapan, paningin ng ating Diyos, na tayo ay magbahagi tayo ng kaligtasan, magbahagi tayo ng katotohanan. Kaya mga kapatid, gawin po natin kung ano yung mga bagay na katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. At bago natin gawin ang isang bagay, isipin muna natin ito ba ay katanggap-tanggap sa paningin harapan ng ating Diyos. Hindi yung nakakita tayo ng isang tao na akala natin maganda kanyang ginawa, akala natin mabuti ang kanyang ginawa, ay tutularan na natin. So lagi natin titingnan kung ano ang sinasabi ng Bible. Katulad na lamang yan, na talagang okay lang sa kanila yung magdamit ng lalaki, yung magdadamit ng pambabae. Okay lang sa kanila na lalaki ay maghihikaw. Okay lang sa kanila na magtatato. So hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ang mga bagay na yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bago natin gawin ang isang bagay, tanungin muna natin ang ating sarili, katanggap-tanggap ba ito sa harapan ng Diyos? Tayo po ay tumayo at tayo pumunta po sa panalangin. To God be the glory. Tayo po yumuko, pumikit, tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit. Muli, salamat po Ama sa mga paalala. Salamat po sa inyong pong banal na salita. Nanais mo po sa aming pong buhay bilang kami iyong mga anak. Bilang kami ay mga tunay na Kristiyano. Bilang kami mga mananampalataya. Gawin namin ang mga bagay na katanggap-tanggap sa iyong harapan, sa iyong pong paningin. Hindi mo po nais na isang Kristiyano ay gumawa ng mga bagay na labag sa iyong kalooban. Kaya sana, aming Diyos, Banal na Espiritu, ipaalala mo po sa amin kung ano yung mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na lagi po namin itong masunod ang iyong mga kalooban. Saan man po kami naroroon at anumang oras, sana sa lahat ng oras, kalooban mo ang sa masunod namin, hindi ang aming mga kagustuhan. Salamat po sa mensahe at dalangin ko po na patuloy mo puntingin ang panalangin ng bawat isa. Igawad sa bayang ito ang kapayapaan, magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan, pagmamahalan sa mga government official sa buong bansa. Salamat po Ama at nawa po Panginoon ang mga government official na ito. Sila po'y tulungan mo po na maglingkod na may katapatan. At maging kami man po, nawa po Panginoon ay lagi mong ipaalala sa amin na kami ay maging tapat sa iyo hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.